Aralin 15. Ang kultur at pagbubuo ng pagkakakilanlang Pilipino. Learning is fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Maraming kanais-nais na ugali at katangian ang mga Pilipino na siyang pinagkaiba niya sa ibang lahi sa mundo. Ipinamana sa atin ang mga gawi at katangiang ito at ipinagmamalaki natin bilang mga Pilipino. Kilala ang mga Pilipino sa iba't ibang kaugalian, tradisyon, at pagkain. Alam mo ba ang iba pang mga katangian ng isang Pilipino? Subukin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagbilog sa mga katangian na makikita sa palaisipan. Maaaring pahalang o patayo ang ayos nito. Nahanap mo ba ang mga natatanging katangian ng mga Pilipino? Kahanga-hanga ang iyong galing. Talagang nagpapatunay lamang na lubos mong kilala ang katangian ng iyong kultura. Iba't ibang katangian ng mga Pilipino. May malapit na ugnayan ang pamilyang Pilipino. Binubuo ito ng mga lolo at lola, magulang, at kanilang mga anak. Bilang pinuno ng pamilya, iginagalang ang ama at siya ang gumagawa ng huling pagpapasya. Nagtatrabaho siyang mabuti para sa kanyang pamilya. Tumutulong din ang ina sa paghahanap buhay at siyang namamahala sa gastusin ng pamilya. Minamahal din siya at ginagalang tulad ng ama. Tumutulong sa gawaing bahay ang lahat ng mga miyembro ng pamilya. Ang mga lolo at lola ang tagapayo. Mahalaga ang kanilang opinyon sa bawat miyembro ng pamilya. Malaki ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Hindi tama para sa mga bata ang gumawa ng desisyon ng hindi kumukonsulta sa kanilang magulang, lalo na kung nakaasa pa sila sa mga ito. Ang batang sumasagot sa kanilang magulang o sa nakatatanda sa kanya ay itinuturing na kawalang galang. Dapat gamitin ang po kapag nakikipag-usap sa matatanda tulad ng lolo at lola. Lubhang maawain at mapagbigay ang mga Pilipino, lalo na kung tumutulong sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Handa silang makiramay at magbigay ng suportang emosyonal. Bukod dito, tumutulong din ang mga Pilipino sa pangangailangang pinansyal kahit pasapat lamang ang kita nila. Para sa mga hindi makapagbigay ng tulong pinansyal, tumutulong sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang serbisyo. Halimbawa, nag-aabot ng kape at tinapay, naghuhugas ng mga plato, at nag-aasikaso ng mga taong pumupunta sa lamay. Maraming tao ang nakikipaglibing. Ang iba ay sumasama sa paglalakad ng malayo para ipakita ang pakikiramay. Isa pang katangian ang pakikisama na nagpapakita ng pagtutulungan sa paggawa at mabuting pagsasamahan kung gagamitin ng tama. Karaniwang umaayon ang mga Pilipino sa pananaw ng pangkat at iniiwasan niyang magsalita ng nakasasakit tulad ng pagsasabi ng hindi nang walang pasubali. Ito ay upang hindi makasakit ng damdamin ng kasama.
Ang katangiang ito ay nakapagpapaunlad ng samahan ng isang grupo. Kilala rin ang mga Pilipino sa bayanihan. Nangangahulugan na handa ang Pilipino sa oras ng pangangailangan, krisis o kalamidad. Hindi lamang sa pagbubuhat ng kubo o sama-samang pagtatanim o pag-aani, nakikita ang bayanihan. May iba't ibang anyo ito sa kasalukuyang panahon. Halimbawa nito ay ang rescue operation, kusang loob na serbisyong pangkalusugan, at pagbibigay ng relief goods. Maagap ang mga Pilipino sa pagtulong sa mga taong nangangailangan nang hindi naghihintay ng anumang kapalit. Ang mga Pilipino sa pangkalahatan ay mapagmahal sa kapayapaan. Hanggat maaari, umiiwas sila sa pagkikipag-away. Tradisyon. Isa sa mahahalagang tradisyong Pilipino ang pamamanhikan. Kalimitang ang pamilya ng babae ang nangangasiwa nito. Ang ikakasal na lalaki at ang kanyang mga magulang ay dadalaw sa pamilya ng babae para formal na hingin ang kamay ng dalaga bilang mapapangasawa at para mapag-usapan ang darating na kasalan. Kaugalian ng may dalang regalo ang bumibisitang pamilya, kalimitan ay ang espesyal na niluto ng ina para sa may bahay. Isang magandang daan ang pamamanhikan para makaiwas sa isang nakaaasiwang katayuan na ang mga magulang ng ikakasal na lalaki at babae ay magkikita lamang sa unang pagkakataon sa araw ng kasal. Isang magandang daan ito para sa dalawang partido na magkakilala. Isa ring bahagi ng kulturang Pilipino ang pagsasama-sama ng pamilya. Karaniwang sa mga pagtitipon nagkakasama-sama ang pamilya gaya ng Pasko, kasalan, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, bagong taon, at araw ng kapanganakan. May mga pamilya namang nagtitipon-tipon kahit walang espesyal na okasyon. Layunin ng pagtitipon-tipon na mapanatili ang malapit na pag-uugnayan ng mga kasapi ng pamilya na lubhang pinahahalagahan ng mga Pilipino. Isa pang natatanging kaugaliang Pilipino ay ang pagkahilig sa pista. Karaniwang may handaan tuwing pista sa isang lugar. Maliban sa salo-salo ng pamilya at bisita, may misa, parada, at iba-iba pang programa tuwing pista.